Magandang umaga sunshine, mga kanguso mga mare. Tara at samahan nyo akong magpaaraw dahil napakaganda ng umaga. Lagi nang ganito ang senaryo ko tuwing umaga habang nalaki ang tiyan ko. Ngayon na nga lang din ako nalabas ng bahay. Sa natatandaan ko, simula ng pangalawang buwan na pagtungtong ng pagbubuntis ko ay tamad na nga akong lumabas. Sinasabihan na nga lang nila ako dito sa bahay na magkikilos nga daw ako at wag lagi nakahiga at tulog ng tulog. Nakikita nyo naman, sumobra nga ang laki ko. 4 months pa nga lang ang tiyan ko dyan pero para na akong kabuanan. Eto pala ang itsura ng labas namin at ang mga kapitbahay na katabi namin. Pagkatapos ko ngang magpaaraw ay naglakad-lakad muna ako dahil maaga pa naman, alas 7 ng umaga. Bumili nga din muna ako ng pangregado para sa ulam mamayang tanghali. Dito nga kami madalas bumili ng pangregado at ang mga tao dito sa lugar namin. Meron nga pala ako sasabihin sa inyo, medyo mahal nga sila dyan magpresyo at magtinda. No choice na lang din dahil kaysa naman pumunta ka pa ng palengke, napakalayo. Kinuha nga ni Junkie ko yung cellphone at binidyo-bidyohan ako. Yung pera nga nadala ko na 100, ubos agad. Yan palang napamili ko. Ang mahal nga talaga dito. May batang masayahin ng aga-aga, nangungulit. Paalis na kami dito kay Kamahalan. Papunta naman kami ngayon sa bakery para bumili ng pandesal. Heto nga't ang aga-aga, napakadaldal ng batang to. Kung ano-anong kinikwento. Nandito na kami sa bilihan ng tinapay at bumibili na nga kami ng pandesal. 3 piso na nga ang pandesal dito sa amin. Kamahal talaga ng bilihin. Mapapaisip ka na lang na sana sa probinsya na lang tumira. Naglalakad na ulit kami at pabalik na nga kami ng bahay. Kakasabi ko lang sa batang yan na wag akong iwan at wag tumakbo. Pero hala, sige, takbo. Pagka-uwi namin ay naganda na agad ako ng pang-almusal. Nagpainit na ako ng tubig para sa lulutuin kong pansit kanto na 1 piraso. Original flavor nga yung favorite ko. Mukhang mapapadami na naman nga yung kain ko. Sinabihan na nga ako na wag na daw magkakain masyado ng kanin. Agahan naman, pagbigyan nyo na. At naisip ko masyado pang maaga para mag-diet. Nagluto na rin ako ng itlog, ng hotdog, ng tusino at ng ham. Para kay Junkie ko yung hotdog at yung itlog. Ganyan yung gusto ni Junkie ko na luto ng itlog. Sunny side up lang. At yung ham nga ay inilagay ko na sa ibabaw ng pansit canton. Syempre meron din dapat akong itlog. Inasikaso ko na nga rin yung lamesa at naglagay na rin ako ng kanin at ng mga plato. Mukhang kami nga lang munang mauuna ni Kiko na kumain ng agahan dahil tulog pa si Daddy JL. Tara na, kainan na! Kain po, kanguso! Naalala ko nga pala na meron kaming pupuntahang birthday party kaya hindi na ako nakapagluto ng tanghalian at dito na nga kami nananghalian. Hindi ko sure kung birthday party ba ito, sabay ng binyag o binyag lang. Kababata kasi ni Daddy JL ang nag-imbita. Sumama lang naman din ako at si Junkie ko dahil meron ngang swimming party ang mga bata. Hindi palalampasin niya ni Junkie ko. Andito nga din halos lahat ng kaibigan ni Daddy JL. Nakakilala ko naman din. Pinayagan ko na rin mag-swimming si Junkie ko habang maaga pa para hindi na nga siya abutan ng hapon at ubuhin. Binigyan ko nga lang siya ng 2 oras para mag-swimming dahil hindi nga din ganun kalakas ang kanyang immune system at napakabilis niya talagang ubuhin at sipunin. Kaya hinayaan ko muna si Junkie ko. 4 feet lang din naman tong pool area, kaya yakang-yakan na niya kahit hindi ko bantayan. Habang nagsiswimming siya, ako na may nakikipagkwentuhan. Habang pinagmamasdan ko nga ang mga bata na nagsiswimming at naglalaro, bigla akong na-nostalgic. Napakasarap talaga maging bata, walang kaproblema. Dati-dati nga nung wala pa akong anak, pag may mga ganitong party, aba, ako agad ang nakababad sa pool. Ngayon, ako ang tagabantay. Mag-e-enjoy ka na lang magmasid. Bago matapos at magsiuwian, nag-abot pa ng souvenir yung celebrant. Pagka-uwi, nagpahinga saglit at kain na naman ng merienda. Pagkagising namin, nagluto dito sa bahay ng Kamote Q, inakyatan na lang kami. Isa to sa mga paborito ko at ang tagal ko na nga rin hindi nakakatikim. Buti ito yung merienda. Oo nga pala, paborito rin pala to ni Junkie ko. Sige, kain, buntis kain. Pagdating ng kinagabihan, magluluto naman ako ng hapunan. Naisip ko ngang magluto ng gulay at maghahanap ako ng magugulay sa refrigerator. Mili na rin ako ng mga rekado na malapit na ring masira. Sayang din kaya isasahog ko na, kumuha na rin ako ng bawang. Magluluto rin ako ng longganisa garlic, 1 piraso para sa akin.
Eto yung nahanap kong gugulayin, repolyo. Igigisa ko nga lang to sa margarine at lalagyan ko ng kamatis, red bell pepper, sibuyas at bawang. Yan ay yung magiging ulam namin ni Daddy JL at si Jong Kiko naman. Nilutuan ko ng sunny side up na itlog. At nagulat nga ako, may kapitbahay na namigay ng napakaraming barbecue. Maraming thank you sa nagbigay ng napakaraming barbecue. Pero sana kung pinaaga nyo yung pamimigay nyo, hindi na ako nakapagluto ng gulay. Pinaulam ko na rin kay Jong Kiko yung sinigang na hipon na inulam niya kahapon ng kinatanghalian. Isa rin yan sa mga paborito ni Jong Kiko na may sabaw. Napakaraming kanin niyang nakakain kapag may sabaw, lalo na kapag sinigang na hipon ang ulam niya. Pagtapos ng hapunan, nag-dessert nga kami, nilantakan namin agad tong gawa ni Mamila na ice cream. Yun lang!